We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 153. Today, we are going to talk about patience. Learning patience patiently. Let's commit this verse to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. This is a beautiful day. Thank you so much for this day. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. We commit to you this learning time, as you always do, and even as you always pray. Everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Let's give the Lord a good clap of praise. Praise God. Some people want to learn patience, yet they are very impatient learning it. It's like saying, Lord, give me patience right now. Kumbaga, gustong matutunan ang pasensya, pero wala namang pasensya para ito matutunan. If you want to learn patience, you have to be patient because you have to learn it patiently. Today, we are going to discuss this one of the most beautiful and godly virtues, patience, learning it patiently. I will be sharing with you three important points today: the pattern, the provision, and the practice of patience. Of course, in the end, we will always give the life application. So we will know how we can apply patience patiently in our everyday life. Let's begin. What is patience? The word patience comes from the original Greek word makrotomeo. It's a combination of two words. Makro meaning long. Tomeo from the root word tumos meaning anger or temper. When you put that together, long-tempered, not easily angered, sa wikang Pilipino, hindi madaling magalit, pasensyoso. Hindi ibig sabihin hindi nagagalit, matagal magalit. Kumbaga, medyo maiinip ka bago mo siya magalit. Pero, nakakatakot naman magalit. Kaya, ang moral lesson, huwag mo siyang galitin. Kaya, may mga tao na ang daling magalit. Meron ding mga taong matagal magalit. Mahaba yung kanyang pisi. Mahaba yung fuse. Hindi agad pumuputok. Hindi agad nagagalit. Hindi agad nagwawala. Hindi agad nangangagat. Hindi agad nagagalit. What is patience? Patience is the ability to remain calm when faced with delays, problems, or difficulties without becoming easily angered. It involves perseverance in the face of adversity, waiting without complaining, and maintaining a positive attitude. Furthermore, patience often requires self-control and a willingness to accept that things may not always happen as quickly or in the way we desire. It's a virtue that allows us to endure trials, respect the pace of others, and maintain composure during challenging situations.
Sa mga narinig po ninyo, parang napakahirap makahanap ng ganitong tao. Parang ang dating at ang tunog ay parang napaka-imposible na magawa ito ng tao. Perfectly. Tama po kayo. Sapagkat kung sa ganang atin lamang, baka hindi natin ito magawa. Baka kung sa ganang atin lang, hindi natin ito magagawa. Pero laging tandaan, hindi naman po tayo sa ganang atin lang. Dahil tayo po ay tinatahanan ng Panginoon. Dito pumapasok ang kahalagahan ng grasya ng ating Panginoon. Kaya tayo na tumanggap ng grasya, tinatahanan ng masaganang grasya ng Diyos, ako'y naniniwala magagawa natin ito. Matututunan po natin maging pasensyoso. Maring hindi biglaan, kaya kailangan matutunan natin ito ng dahan-dahan. Kailan kailangan ito matutunan? Ngayon na. Dahil may kasabihan ng mga insect, ang lakbaying kay layo-layo ay nagsisimula sa unang hakbang. A journey of 1,000,000 miles begin with the first step. The first step is learning patience and learning it patiently and applying it patiently in our everyday life. Walang tao na perpekto na agad-agad sa bahagi na ito. Pero kung nakikita mo na kailangan ito, kailangan mong matutunan at simulan nating matutunan sa araw na ito. Can you say amen? Let's learn patience today and let's learn it patiently. Learning patience patiently. Number 1, the pattern of patience. The pattern is no other than the Lord Jesus. He is the best example of patience. No one else. Only Jesus. Ito po ay inihula maging ni Propeta Isaias bago ito aktwal na nakita mismo sa ating Panginoong Jesucristo nung siya po ay Diyos na nagkatawang tao at namuhay sa gitna ng mga tao. Isaiah chapter 53 verse 7. Isaiah prophesied, he, referring to Christ, he was treated harshly, but endured it humbly. He never said a word. Like a lamb about to be slaughtered, like a sheep about to be sheared, he never said a word. Ang katuparan ay nakita po natin sa Bagong Tipan. 1 Peter chapter 2 verse 23. The Apostle Peter writes, when he was insulted, referring to Christ, he did not answer back with an insult. When he suffered, he did not threaten, but placed his hopes in God, the righteous judge. Ipinamalas ito ng ating Panginoon Jesucristo nang siya po ay lumakad sa gitna ng mga tao. In fact, si Pilato mismo ang nainsulto sa hindi pagkibo ng ating Panginoong Jesucristo nang siya'y nililitis sa harap ni Pilato. At ang sabi ni Pilato, don't you know, don't you even realize that I have the power to crucify you and power to release you? Then Jesus answered, you do not have any power over me unless it is given to you by my Father in heaven. In other words, sa gitna ng pressure,
bilang na bilang ang mga sandali ng kanyang pagkibo. Kung minsan abalang-abala tayo, ipagtanggol natin ang ating mga sarili. Pero baka naman kailangan matutunan din natin, hayaan natin ang Diyos ang magtanggol para sa atin. We need to be patient, especially in the most crucial moment of our life. Lalo na sa mga krisis ng ating buhay. May mga panahon na hindi kailangan magsalita. May mga panahon na kailangan magsalita. May panahon na konti lang ang salita. Sapagkat sinabi ng kawikaan, where words are many, sin is not absent. Kaya kailangan maging maingat sa pagsasalita. Baka kinakailangan wag nang magsalita. At kung kinakailangan magsalita, baka kaunti lang ang dapat sabihin. Nang tinanong ni Pilato si Jesus kung ano ang katotohanan, hindi siya sinagot ni Jesus. Bakit? Dahil hindi handa si Pilato para sa katotohanan. Alam niyo po ba, ng mga taong hindi nyo kapanalig, mga taong laban sa inyo, walang sapat na paliwanag. Kahit anong paliwanag ang gawin mo, mali pa rin ang tingin sa iyo. Pero para sa mga taong naniniwala sa inyo, hindi humihingi ng paliwanag. Sa makatwid, may panahong magpapaliwanag ka, may mga panahong hindi mo na kailangan magpaliwanag dahil kahit ano pa ang sabihin mo, buo na sa kanilang kaisipan ang kanilang opinyon, pabor man o laban sa iyo. Kaya kailangan ang mahabang pasensya. 1 Timothy chapter 1 verse 16. The Apostle Paul writes, "But for that very reason I was shown mercy, so that in me, the worst sinners, Christ Jesus might display His unlimited patience." What kind of patience? Unlimited patience. As an example for those who would believe on Him and receive eternal life. Si Jesus ang best example ng patience because we believe that Jesus Christ is the pattern for patience. Number one, pattern. Number two, the provision. The provision of patience. The provision of patience is the Holy Spirit. We are all equally given patience through the Holy Spirit within us. Tumatahan po ba sa atin ng banal na Espiritu? The moment you got born again, you become the new habitation of God. Your born-again spirit is the habitation of God. The Bible affirms the fact that Father lives inside. The Son lives inside. And the Holy Spirit lives inside. You become the temple of the Holy Spirit. You become the new habitation of God. The Father, the Son, and the Holy Spirit live inside your born-again spirit. So the Holy Spirit is inside. And the Holy Spirit has its fruit in our lives. Now look at the scripture. Galatians chapter 5 verse 22 and 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace. What's the next word? Patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Ano po ibig sabihin ng such things? Against such things, there is no law. Meaning, you cannot earn these virtues. You cannot work for it.
It is a gift. It is a gift given to you by the Holy Spirit. It is the fruit of the Holy Spirit inside our born-again spirit. Napansin niyo po, the fruit, singular. Pero meron binanggit na 9 virtues. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Siyam, pero fruit. Hindi ba dapat fruits? Dahil 9. Kaya kumisa naririnig nyo sa teaching ng mga pastor, the 9 fruits of the Holy Spirit, which is not grammatically correct, accurate in the original, because even in the original text, it was written in a singular form, the fruit. Bakit? Kasi kapag the fruits, fruit salad yon. Maraming prutas. Hindi ho, isang prutas lang. Dahil hindi pwedeng meron ka ng isa nito at wala ka ng iba. Kapag merong love, merong joy. Pag may joy, may peace. Pag may peace, may patience, may kindness, may goodness, may faithfulness, may gentleness and self-control. Sapagkat ang pinanggagalingan ng lahat ng ito ay ang banal na Espiritu. Can you say amen? Kung ang banal na Espiritu ang puno, at ang mga ito na nabanggit ay bunga ng banal na Espiritu, di yata't mahirap namang paniwalaan na nasa iyo ang puno at wala sa iyo ang bunga. Pwedeng nasa iyo ang bunga na wala ang puno, dahil nakukuha ang bunga nang wala ang puno. Pwedeng nasa iyo ang bunga na wala ang puno, pero hindi pwedeng nasa iyo ang puno na walang bunga. Kaya kung ang Holy Spirit ay nasa iyo, at siguradong nasa iyo naman, dahil na born again ka, ang bunga ng banal na Espiritu, at ang isa rito ay patience, siguradong nasa iyo. If you are truly born again, are you truly born again? I'm asking you a real question. Are you truly born again? Taas sa kamay ng sigurado siya na siya ay born again. Come on, let me see your hands. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Amen. Everybody say, I am a born again Christian. I am proud to be a born again Christian. Are you really proud of it? Let the world know that you are a born again Christian. Pag tinanong ka, born again ka ba? Yes, I am. I am a born again Christian. And that is very clear. Can you say amen? Kung ikaw ay born again, nasa iyo ang Holy Spirit. At kapag nasa iyo ang Holy Spirit, nasa iyo ang bunga ng Holy Spirit. At isa sa manifestations nito ay patience. So is it true when you say you have patience inside your born-again spirit? Yes. Potentially, you are a patient person inside. But as to whether it can be displayed outwardly is a different story. You have to renew your mind so that what you have inside your spirit will come out and be displayed outside. Nakadeposit po yan sa loob ng born-again spirit. Sa spirit. Bago lumabas sa body, dadaan sa soul. Ang soul mo, ang main faculty is the mind. That's why you have to renew the mind so that what you have inside your born-again spirit, the fruit of the Spirit inside your born-again spirit will come out. Para makalabas yun, dadaan yun sa soul. Ang soul part, the main faculty is the mind. That is why one of the major teachings in the Bible is renewing the mind. When you renew your mind through the Word of God, believe what the Bible says, everything about you. That's why we always say, I am what the Bible says, I am. I have what the Bible says,
I can do what the Bible says I can do. Why? You are aligning your mind with the Word of God. You are conforming your mind with the Word of God. You are saying amen. You are saying amen to the Word of God that tells you who you are, what you have, and what you can do. Can you say amen? Amen. You have to let it out from the inside out. And for it to happen, you have to renew the mind. Passing through the soul, going out to the body. Kaya nakikita na ng mga tao yung pasensya mo. Nakikita na, nararamdaman na ng mga tao sa paligid mo yung pasensya. Naging pasensyoso ka na ngayon kaysa nung mga nakalipas na panahon. Mas pasensyoso ka na ngayon kaysa kahapon, kaysa kagabi, sapagkat hinahayaan mong mabago ang iyong kaisipan at makita kung ano ang idiniposito ng Panginoon sa loob ng iyong born-again spirit. Can you say amen? 1 Corinthians 13:4. Love is patient. Come on, let's say that together. Love is patient. Love is patient. One more time. Love is patient. One more time. Love is patient. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. Love is makrotumeo. Love is patient. Yung love po dyan ay agape, referring to God's love, not human love. Hindi ho yan kaya ng pag-ibig ng tao. Pag-ibig po yan ng Diyos na idiniposito sa atin sa pamagitan ng banal na Espiritu. So how did we receive God's love? Paano natin natanggap ang pag-ibig ng Diyos? I believe the Bible tells us that we receive the love of God by the Holy Spirit. Romans chapter 5 verse 5. And hope does not disappoint us, because God has poured out His love into our hearts. Tell me how? I cannot hear you. Tell me how? By the Holy Spirit whom He has given us. Nung ibinigay sa atin ang banal na Espiritu, kasamang ibinuhos ng Diyos sa ating mga puso ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay pasensyoso. Can you say amen? God's love is patient. Kaya potentially, you have patience inside. Now, practically, we need to let it out. We need to apply this into our lives every day. You have the Holy Spirit. You have God's love. God's love poured out into your heart by the Holy Spirit. Can you say amen? The provision of patience is the Holy Spirit. Number one, the pattern. Number two, the provision. Number three, the practice of patience. The practice of patience is what we call the life application. So let me give you 3 life application. Number one, be patient with yourself. Let's say that together. Be patient with yourself. One more time. Be patient with yourself. You have to be patient with yourself. Anong ibig sabihin, be patient with yourself? Be patient with yourself because you are God's ongoing masterpiece. You are an ongoing project. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. God is working in you and working through you.
excited tayo when we think about God is going to work through me. But before God can do that, you have to allow Him to work in you. Ikaw muna ang project bago ka gamitin ng Diyos sa kanyang project. Naunawaan po ba natin yon? Ihahanda ka muna ng Panginoon. At kailangan ng mahabang pasensya sapagat maraming pagliha ang gagawin. Maraming mga pagkinis dahil baku-bako. Yung mga baku-bakong bahagi ng buhay mo, kinikis-kis, nililiha, inaayos ang buhay mo. Kumikilos ang Diyos sa iyo. Can you say amen? Kung wala kang nakikita, kung wala kang nararamdaman, ang Diyos ay gumagawa sa iyo. Dahil ang pananampalataya ay hindi nakikita at hindi nararamdaman. Embrace the process with patience, knowing that He is molding you into something beautiful, purposeful, and uniquely valuable in His sight. Meron siyang layunin para sa iyo. Can you say amen? 1 Corinthians 13:11, the Apostle Paul writes, "When I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I put childish ways behind me." May progression, wala? Mayroon. Nung ako'y bata, ako ay nagsasalita ng bata, nag-iisip ng bata, nangangatwiran ng bata. Nakakatuwa ang bata. Pagka kinausap mo, nangatwiran ng bata, grabe. Pero pag narinig mo yung ganong katwiran sa matanda, nakakainis. Pag apo mo ang kausap mo sa ganong katwiran, tuwan-tuwa ka. Pero subukan mong kausapin ka ng asawa mo sa ganong katwiran, naiinis ka. Bakit? Sapagkat nauunawaan mo yung bata. Kagabi nga lang, nandun kami sa bahay, kausap namin yung mga apo namin ni Pastor Jo habang kami kumakain. Sabi nung aming mga apo, ikaw, tinuturo yung kanyang nana, ipakakagat kita sa aso. Sabi ng nana niya, bakit naman? Sapagkat inaaway daw yung ate niya. Oh, nagkakampihan pa yung magkapatid. Parang hindi nag-aaway Pero, yun po'y nakakatuwa lang pakinggan sa bata. Pero subukan mo, mag-usap ang mag-asawa ng ganyan. Sabihin ng asawa, ipakakagat kita sa aso. Bago mangyari yun, nakagat mo na siya. Bakit? Sabi na Apostle Pablo, when I was a child, I talked like a child. I thought like a child, I reasoned like a child. Magandang maging bata. Pero sino naniniwala, hindi ka pwedeng manatiling bata forever. You have to grow. And growing up requires time. And patience requires time. The real issue with ourselves is not perfection, but progression. And with progression comes willingness to progress. Gusto mo namang mag-progress. Huwag ka namang manatiling bata. Hindi ka na bata. Yung nagbabata-bataan, bonding. Hindi ka na bata. You are a grown-up person. Think like a grown-up man. Talk like a grown-up man. Reason like a grown-up man. Hindi ka na bata. Pag-isip ka naman na tulad ng isang taong may wastong isip. You have to progress. And progression requires time. 2 Peter chapter 3 verse 18, the Apostle Peter writes, "But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory, both now and forever. Amen." The real question is this:
Are you willing to grow? Growing requires time. Growing requires patience. And patience requires time. The Apostle Peter said, grow in the grace and knowledge. The word knowledge there is gnosko. Not mental knowledge, but relational knowledge. That's why the Apostle Paul said, when he was inside the prison, that I may know Him. Hindi dahil sa hindi niya kilala ang Panginoon, kundi nais siyang lumalim sa kanyang pagkakakilala sa Panginoon. Sapagkat dati, baka ang pagkakilala mo lang sa Panginoon, siya ang iyong dakilang tagapagligtas. And that is good. Pero pagtagal, lumalim ka na. Hindi lang pala siya tagapagligtas, siya rin ang dakilang manggagamot. Kaya kung may sakit ka, pinagaling ka ng Panginoon. And you even grow deeper and deeper in your knowledge na alam mo na ang binayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay hindi lang ang kapatawaran ng iyong mga kasalanan, hindi lang ang iyong kaligtasan, kasama rin palang binayaran ang iyong kaginawaan, ang iyong kagalingan, ang iyong kaunlaran, ang iyong pagpapala at pabor. Shout, Amen! Praise God! Grow in the grace of God. Lumago tayo sa biyaya ng Diyos na alam po natin ng lahat ng nai-enjoy natin sa bahagi ng buhay na ito ay hindi premyo ng ating serbisyo. Ito'y regalo ng tinapos na gawa ni Kristo. Alagaan mo ang iyong puso sa pagyabang. Hindi ka yumaman, hindi ka umunlad dahil magaling ka. Maraming mas magaling sa iyo, pero mas maunlad ang buhay mo dahil pinagpala ka ng Panginoon, pinaburan ka ng Panginoon, binless ka ng Panginoon. Shout Amen! Hindi ba totoo na sa totoong buhay, kung minsan yung kasama mo nag-aral ka ng elementary, high school, college, pinapakopya mo lang dahil hindi makagawa ng assignment, pero may sariling sasakyan, pero yung iba hanggang ngayon naglalakad pa. Ang iba may sariling bahay, ikaw ay naungupahan pa dahil ang kaunlaran ng buhay ay hindi dahil sa pagalingan, hindi sa pahusayan. Ito'y pagpapala at pabor ng Diyos sa buhay ng sino man. Shout Amen! Everybody say, I am blessed. I am highly favored. I am charito. Let's give the Lord a good clap of praise. Hallelujah. Again, my question is, are you willing to grow? Taas ang kamay na willing to grow. Come on, I want to see those beautiful hands. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! Hallelujah. Admittedly, there are things you just simply cannot do now. But given the time, you can and you will. Bawal mainit. Sabihin mo sa iyong katabi, bawal mainit. Yung iba sa inyo, nagsasalita, walang kausap. Full house po tayo dito. Pero kalahati lang ang nagsasalita. Minsan pa, sabihin natin ng malakas, bawal mainit. Sabihin natin sa mga nanonood sa broadcast, malakas para marinig nila. Dahil kailangan marinig ito sa buong mundo. Sabihin natin, bawal mainit. Bawal mainit. Yan ang sinasabi namin sa inyong nanonood sa broadcast. Bawal mainit. Isang beses pa. Bawal mainit. Mas malakas. Bawal mainit. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Praise God. Remember what Hermes said, God isn't finished with me yet.
Kung ikaw ay caterpillar sa bahagi ng buhay mo ngayon, ikaw ay si Hermie. Bawal mainik. Maghihintay ka pa ng konting panahon. At sa konting panahon, ang caterpillar ay magiging beautiful butterfly. Huwag mainit. Hindi ka nilikha na caterpillar. Dadaan ka lang sa stage ng caterpillar. At pagkatapos ng stage na yan, you will become a beautiful butterfly and you can fly and touch the sky. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! Praise God! Shout amen! Number 1, be patient with yourself. Number 2, be patient with slowpokes. Bishop, sino yung slowpokes? Ang slowpokes ay ang mga taong mababagal. Mga taong makukupad. Mga taong may sakit sa bato. Slowpokes. Ilang beses mo nang sinabi, gawin mo. Hanggang ngayon, hindi pa nagagawa. Sabihin mo sa kanya, pag-uwi mo, slowpoke ka pala eh. Sinabi ko na, ayusin mo yung bubong. Umuulan. Inabot ng tayong tag-araw, hindi nagawa eh. Dahil yung nakausap mo, slowpoke. Now, you have to be patient with slowpokes. Meron yan sa mundo. Meron yan sa buhay nyo. Meron yan sa bahay nyo. Bishop, sino tong slowpokes? Everyone has their own pace and journey. Sometimes, the greatest lessons in patience come from understanding and respecting the differences in how others navigate life's path. Kaya lang siguro nababagalan ka dahil mabilis ka. Naranasan nyo na ba sa kalsada na kagigreen pa lang yung nasa likod nyo bumubusina na? Bumaba ka at sabihin mo, slowpokes! Nababagalan siya sa iyo. Eh ba't naman? Kasi may mga tao na kapag ka nasa traffic light, nagpapatay ng makina dahil sayang daw ang gasolina. Nakalimutan niya, kada start mo, nabubugbog ang starter mo. Kaya nung start niya, ayaw na mag-start. Bakit? Sapagkat sa pagtitipid sa gasolina, ng kaunti lang naman ang sa kanya'y makadisgrasya, nadisgrasya niya, pati ibang mga tao. Mga kapatid, may ganyan sa buhay. Kaya sinasabi ko na sa inyo, may ganyan sa bahay nyo. 1 Thessalonians 5:14. Paul writes, and we urge you, brothers, warn those who are idle, encourage the timid, help the weak. What's the next line? I cannot hear you. What's the next line? Who are the everyone here mentioned by Paul? The idle, the timid, and the weak. These are the slowpokes. Paul said, be patient with the slowpokes. Be patient with the timid. Be patient with the weak. Be patient with the idle. These are
everyone mentioned here. And we need to be patient with them. Patience is the ability to put up with people you'd like to put down. Tagalog, ang pasensya ay ang kakayahang tiisin ang mga taong gusto mo pabagsakin. Parang hirap ka na sa tao na ito. Pero yung kakayahan mo na siya'y pagtiisan, patience ang tawag po dyan. Ang sabi po ni Joseph Joubert, isang French moralist in the late 1800s, this is what he said: never cut what you can untie. Tagalogin natin. Huwag mong gugupitin ang buhol na pwedeng kalasin. May mga buhol na pwedeng kalasin. Ang ginugupit lang ay yung hindi na pwedeng kalasin. Isipin muna kung kailangan ng gupitin. But always remember the wisdom. Never cut what you can untie. Jesus never cut his disciples. He simply untied them at times and patiently tie it again until they become a beautiful knots for God. Hindi po sila ginupit. Sila po ay kinalagan, kinalas, at itinali uli hanggang maging magandang buhol para sa Diyos. Ang layunin ng Diyos sa atin ay maging magandang buhol para sa Diyos. That we become a beautiful knots for God. Kaya hindi tayo ginugupit ng Diyos. Maaring may mga taong gumupit na sa iyo. May mga taong nag-cut na. Pero hindi ang Diyos. Walang hindi kayang baguhin ng biyaya ng Diyos. Walang hindi kayang ayusin ng biyaya ng Diyos. Shout amen. Remember Simon Peter, the hot-tempered Simon Peter. Mainiting ulo, pero hindi po siya kinat. Hindi siya ginupit. Pinagtiisan ni Jesus itong si Simon Pedro. At siya'y naging magandang buhol para sa Diyos. Ang unang ibanghilista ng Book of Acts chapter 2, na sa kanyang isang sermon, 3,000 ang naligtas at nabautismuhan. Hindi po ginupit. Kinalas, kinalagan, at muling ibinuhol sa magandang buhol na nagbigay ng kapurihan sa Diyos. Remember the ambitious and revengeful James and John. Ito yung ambisyosong magkapatid. Alam niyo, storya nito, yung pong magkapatid na hiniling sa Panginoon, ang isa umupo sa kanan, ang isa umupo sa kaliwa. Remember that story? Sila yon. Pero hindi sila ni-reject. Hindi sila ginupit. Pinagtiisan ni Jesus ang magkapatid na ito. Ito rin ang magkapatid nang sila ay pumunta sa Samaria, ang mga alagad kasama si Jesus. At walang red carpet welcome, walang musiko, walang banner, walang banderitas. Nireject sila ng Samaria. Itong magkapatid na itong nagsabi, gusto mo ba, Panginoon, na tumawag kami ng kulog mula sa langit at kulugan ng mga ito? Kaya sila kilala sa bansag, Sons of Thunders. Kaya sila, ang magkapatid na ito, ang original na mga Thors. Sons of Thunders. Mga kapatid, hindi sila kinat ni Jesus.
Di sila ni-reject, pinagtiisan. Hanggang ang dalawang magkapatid na ito ay naging magandang buhol para kay Jesus. Si James, ang kauna-unahang martir sa 12 alagad na namatay para sa kapurihan ng Diyos. Si Juan, ang alagad na binigyan ng pangitain sa Book of Revelation, kung saan siya po ay nakakita ng lahat ng mangyayari. At naisulat niya po ang Book of Revelation na mangyayari sa hinaharap. Siya po ay biniyayaan ng napakahabang buhay. Hindi kinat, hindi na-reject, inantay and tie it again for the glory of God. Ang mga alagad, unbelieving disciples, mas madali ang i-reject na sila at magpalit ng bagong set of leadership, set of disciples, magpalit tayo ng bago. Pero hindi. The unbelieving disciples, Jesus did not cut them, but Jesus untied them and tied them again and become a beautiful knots for the glory of God. Mark 16:14 and 15. Later, he appeared to the 11 as they sat at the table. He rebuked their unbelief and hardness of heart, because they did not believe those who had seen him after he had risen. May mga nakakita na sa kanya. Isa ron ay si Maria Magdalena. Sinabihan na sila ni Maria Magdalena at kasama pa ng ibang Maria na nakakita na wala ng laman ang pinaglibingan at si Jesus ay muling nabuhay. And yet the disciples did not believe. And Jesus rebuked them because of the hardness of their heart and because of their unbelief. And yet, beautifully, Jesus did not cut them. He rebuked them, but he did not cut them. How do we know? Look at the next verse. And he said to them, "Go into all the world and preach the gospel to every creature." Napansin niyo po yung pagkakasunod ng verse? Sa verse 14, he rebuked them. Verse 15, he commissioned them. So wala pong paggupit na naganap. Wala pong cutting. Merong untying at merong tying and becoming a beautiful knots for the glory of God. Can you say amen? Parents, be patient with your children. Husband, wives, be patient with your spouses. We have to. Hindi ka nakapag-asawa ng santo. Hindi ka nakapag-asawa ng diwata. At palagay ko, hindi mo rin gustong mapangasawa si diwata. You have to be patient. Some things you get, some things you lose. This is what life is. But you have to be patient. Pastors, be patient with your members. Love them unconditionally. Yung mga members na maglilingkod kami, hindi naman. Mga members, magsusupport kami, magbibigay kami, hindi naman. You have to be patient with these people. Magsisimba kami, hindi naman. You have to be patient with these people. Love them unconditionally. Why? Because these are people need not to be cut, but need to be untie and tie again and make them a beautiful knots for God. Lahat naman tayo pinagtiyagaan at pinagtiisan ng Panginoon
maging mapagtiyaga at maging matiisin para sa iba. Palakpakan si Lord. Amen. Praise God. Can you say amen? I'll close with this. Number 3, be patient with life's blind spots. Just as darkness eventually gives way to light, patience allows us to navigate uncertainty with grace, knowing that clarity and understanding will come in due time. Napansin niyo po ba, mga kapatid, na kahit gaano katagal ang gabi, dumarating din ang umaga? Napansin niyo po ba, kahit gaano kahaba ang tunnel, natatapos din? Maring nasa tunnel ka ng buhay, and you do not see what lies ahead. Keep on walking. Keep on walking. Keep on walking. The truth is, you are not walking alone. Jesus is walking with you. Jesus is walking with us. Come on, give him praise for that. Hallelujah. Amen. James chapter 5 verse 7 to 8. Be patient, then brothers, until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, and how patient he is for the autumn and spring rains. Look at the transition, verse 8. You too. So ang point of comparison, mga kapatid, ay ang farmer. See how the farmer, look at verse 8, you too, like a farmer. See how the farmer waits, you too. Be patient and stand firm, because the Lord's coming is near. Not just near, very, very near. Life's blind spots are areas in our lives where we do not see or understand what is happening. Similar to a seed under the soil, this unseen phase is a blind spot. We wait until a sprout emerges. When we see the sprout, then we can shout. For the meantime, you need to be patient. May mga hindi tayo nakikitang bahagi ng buhay. Alam niyo po ba kung saan maraming aksidente sa kalsada? Ayun pong nag-o-overtake ang sasakyan sa blind spot. Kaya meron pong area, no overtaking. Ang problem sa atin, mga kapatid, naiinip tayo. Dahil maraming sasakyan na nasa unahan natin, mabagal ang galaw. So maraming tao ang nagmamadali ring mamatay. Sapagkat nag-overtake po sila sa no overtaking spot. Tawag dyan blind spots. Hindi mo nakikita kung ano nangyayari. You do not know what is happening there. You simply do not see. Just be patient. Hindi ka mauuna ng isang araw. Walang diferensya ng isang oras. Hintay lang ng konti. Makakarating ka ng safe sa destination mo kung merong pasensya. Kaya, pag maglalakbay ng malayo, huwag kalimutan magbaon ng pasensya. Dahil marami kang makakasalamuha sa daan, sa buhay, na mahirap pagpasensyahan. Pero kung marami kang baong pasensya, alam niyo po yung pasensya? Nabibili yan. Bilog yun di ba? Pasensya.
Magbaong kayo ng maraming pasensya sa buhay. Mabubuhay kayo ng mahaba. Pagpasinisyoso kayo. Dahil yung mga hindi ho pasinisyoso, stress na stress. Nagsushoot yung kanyang blood pressure. Ayun, na stroke. Ayun, namatay ng maaga. Dahil sa stress. Relax. Be happy. Maiksi lang ang buhay. Huwag tayong magpa-stress. Maging masaya lang. Ipagdiwang lagi ang grasya ng Panginoon. Ipagdiwang ang biyaya ng Diyos. Always be happy. Amen. How can we do that, Bishop? You can do that because Romans 8:28 tells us, and we know that in all things, how many things? All things. God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. You may not understand. You may not even see His hand, but you must trust the heart of God. God is so good to be unkind. God is so wise to be mistaken. God is good all the time. God is good all the time. Come on, clap your hands, all ye people. Shout unto God with the voice of triumph. Everybody shout, God is good all the time. God is good all the time. One more time. God is good all the time. Always remember, God designs our circumstances like He did for His Son. Our task is to follow His lead rather than striving to position ourselves. Many of us are busy trying to do so. God alters things while we wait for Him. Habang naghihintay ka, binabago niya ang mga pangyayari. Dahil ang kanyang pangako, Ecclesiastes chapter 3 verse 11, God makes everything beautiful and tell me when? In its time. May panahon po ba sa lahat ng bagay? May panahon po ba ng pagtatanim? May panahon po ba ng pag-ani? Pero kung ikaw ay nagtanim at tinabunan mo ng lupa, hindi mo nakikita kung ano ang nangyayari sa ilalim ng lupa. Meron po bang nangyayari sa ilalim ng lupa? Hindi mo nakikita. Yun yung kailangan mong maghintay. Tatanungin ko kayo, meron po bang nangyayari sa ilalim ng lupa? May nangyayari. Now, tinatanong ko po kayo, wala naman nakakatawa dito. Meron po ba nangyayari sa ilalim ng lupa? Meron. Hindi mo nakikita kung ano nangyayari sa ilalim ng lupa. Pero may nangyayari. Sabihin natin, may nangyayari sa ilalim ng lupa. Oh, hindi nyo kayang bigkasin. So, nahihirapan kayong bigkasin. Ibig sabihin, ako lang ang may kakayang gumawa nito. Sabihin natin, may nangyayari sa ilalim ng lupa. Oh, kaya nyo rin pala. May nangyayari sa ilalim ng lupa. Sabihin natin. Very good. Hindi mo nakikita. May nangyayari sa ilalim ng lupa. Ganon din sa buhay mo. Hindi mo nakikita. May mga nangyayari. Pero ang Diyos ay nasa likuran ng lahat ng mga nangyayari. At ang layunin ng Diyos ay sa ikabubuti mo. Dahil mahal ka ng Diyos. Praise God! Come on, give Him praise! Hallelujah! Let's see them again. Live application. Basahin natin ng malakas at sabay-sabay. Live application. This is the practice of application. Ready? Let's read them out loud. Number 1. Number 2.
Number 3, be patient with yourself. Be patient with slowpokes. Be patient with life's blind spots. And the big idea is, in Christ, I can be patient. Are you in Christ? Yes, you can be patient. Kay Kristo, kaya kong maging pasensyoso. Everybody say, in Christ, I can be patient. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you who are watching this broadcast the opportunity to receive Jesus today and be saved. Matagal nang hinihintay ng Panginoon ang araw na ito para sa iyo. God is very, very patient with you, waiting this very day for you to receive Jesus and be saved. Kung nais mong tanggapin na Panginoong Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas at maligtas sa araw na ito, inaanyayahan po namin kayong nanonood sa broadcast at maging sa lahat ng narito sa loob ng bulwagan na ito, itaas natin ang ating dalawang kamay. Samahan po natin ang ating mga panauhin sa panalangin ng pagtanggap. Ariin po ninyo na ito isang personal niyong panalangin. Let us pray. Bigkasin niyo ang bawat kataga na bibigkasin ko at ariin na isang personal na panalangin. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito, itinataas ko po sa iyong harapan ang sino man sa loob ng bulwagang ito, lalo na po sa mga nanonood sa broadcast, ang tumanggap at sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon. At inari nilang panalangin ito, isang personal na panalangin. Pinagkakatiwala po namin sila sa inyo, na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpo ang pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Praise God. Amen. Amen. Masayang-masaya po kami para sa inyo at mula po sa ikaibuturan ng aming puso dito sa EMI Center, we would like to say, welcome to the family of God. Palakpakan si Lord. Welcome to the family of God. Tayo po ay dumako sa gawain ng ating banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together, mga kabiyaya. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpirapiraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpirapiraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Gawin po natin sabay-sabay. Atin po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo.
Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Minsan pa, sabay-sabay, malakas. Ano po ang big idea? One more time. Are you in Christ? Yes, we can be patient. Because in Christ, I can be patient. Can you say amen? Last of all, let me speak to your heart. You who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Charito!